Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program, matid po sa inyo na ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nabibigyan namin sa Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday sa GMA Radio, Barangay LS 92.7 from 5 to 6 o'clock in the morning every Sunday sa radio, subalit sa YouTube po, ina-advance natin ito. Ang ating po pag-uusapan sa the Book of Life, your name written there, based on the book of Revelation 21, verse 27. This is intended for June 14, 2026. Sa ating mga radio listeners, ito po ay marinig every Sunday, between 5 to 6 o'clock in the morning sa GMA Radio Barangay LS 92.7 FM. Kung kayo po ay merong mga katanungan, narito po ang aking smart number 059-49329 and 0917-700-3134. Yan po ang ating globe. Binabati natin lahat ang ating mga listeners dito sa Baguio, Cordillera Region, especially po dyan sa Itugon, Benguet, mga kapatiran dito sa Baguio, Benguet, at umabot po ito sa San Juan, Abra, mga kapatiran sa La Union, kapatid na Jay Bangkiray, Brother Fidel Tasio, mga kapatiran sa Lingayen, Sual, Anda, hanggang Bolinaw po, naabot po ng ating signal ng Radio GMA. Babasahin na po natin ang ating teksto sa Book of Revelation, chapter 21, verse 27, sa ating paksa na pag-uusapan. The Book of Life, your name written there. Is your name written there? Revelation 21:7, ganito po ang sinasaad. Nothing impure will enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Revelation 21:27, using the New International Version. Sa Tagalog po, ganito ang sinasaad ng ating teksto. Ngunit, hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi, di ang mga gumagawa ng kasuklam-suklam, di ang mga sinungaling, ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iningatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Yan po ang ating pagbabasa sa ating text to Revelation 21, verse 27, in English and Filipino. Dumako na po tayo sa ating introduction. First of all, English muna, for the sake of our radio audience na hindi masyadong familiar with the Tagalog or Filipino version. In this world, people want to be recognized, remembered, or even immortalized. So museums, halls of fames, and other facilities are set up so as not to erase the memories of the so-called great in this world. But there is a place where the spiritually great and faithful are immortalized and remembered forever. So sa mundong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang mga tao ay gusto nilang ma-recognize. Palagi silang maalaala, palagi silang kinikilala, at sabihin pa nga, palagi silang ma-immortalize, yung hindi makakalimutan kailanman, immortal. In other words, palaging buhay sa alaala ng mga tao. Kaya mayroong mga museo, may tinatawag nating halls of fames and other so-called facilities ay nagagawa at naroon para alalahanin ang mga tinatawag na alaala ng mga taong matatawag nating dakila sa mundong ito. At ang kanilang tinatawag na alaala
tinatawag na mga memories about them ay palaging nare-remember at naalaala ng mga tao. So, ganoon din, sa mundong ito, doon sa kalangitan, meron din po isang lugar na matatawag nating the spiritually great and faithful are immortalized and remembered forever. At yan po yung tinatawag nating the Book of Life, kung saan ang mga dakila, ang mga tapat, ay matatawag nating immortalized, hindi makakalimutan, palaging buhay sa alaala ng nagmamahal sa kanila, at yan po ay walang hanggan. So in this lesson, brothers and sisters, we will study the so-called Book of Life, where the righteous who live on earth shall be immortalized. So yung aklat ng buhay, kung saan ang mga dakila sa mundong ito ay mananatiling buhay sa alaala ng mga tao, at masasabi nating forever and ever sila po ay hindi nakakalimutan ng mga nagmamahal sa kanila dito sa mundo. Number one question na ating sasagutin: the Lamb's Book of Life, its history and purpose. Ang aklat ng buhay ng Kordero, ang kanyang kasaysayan at ano ang layunin nito. Number two, what are written in the Lamb's Book of Life? Ano ang mga nakasulat sa aklat ng Kordero na kuminsan ay tinatawag ding aklat ng buhay? Number three, how can our names be written in the Book of Life? Paano maisusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay? At pang-apat na katanungan, can our names be erased from the Book of Life? Ito po yung napakahalaga. Pwede bang mabura o maalis o matanggal ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay? So yun po yung mga katanungan na ating sasagutin sa ating leksyon na pinamagatan kong The Book of Life. Is your name written there? Now, let's go to our discussion. Primero po ay English muna, and then we will have the translation in Filipino. The Book of Life, its history and purpose. The Book of Life is a heavenly register maintained by God to record the names of the righteous who are granted eternal life. Its purpose is to determine and ultimately record the eternal destiny of those who have achieved spiritual salvation. Also, the Book of Life is to symbolize eternal security, divine remembrance, and the separation of the righteous on the day of judgment. May mga bersikulo po tayong babasahin. Number one, we have the book of Malachi 3:16, where it is described as the book of remembrance written for those who revere or respect God. Pababasa rin ito sa book of Exodus, chapter 32, verse 32 and 33, where Moses mentioned about the book that God has written. They also mentioned in the book of Psalms, chapter 69, verse 28, where it says, God, where David said, may they be blotted out of the book of life. O yung mga masasama ito, sabi niya, may they be blotted out from the book of life. And in the book of the prophet Daniel, chapter 12, verse 1, the prophet said, everyone whose name is found written in the book of life will be delivered. Yung mga nakasulat sa aklat ng buhay ay ililigtas ng Panginoon. And of course, another verse, Revelation chapter 20, verse 15. Sabi ng Revelation 20:15, if anyone's name was not found in the book of life, he was thrown into the lake of fire. And finally, the book of life is God's record of those who trusted Christ as their Savior and have followed Him as their Lord. Revelation chapter 22. Chapter 20, verse 12. Now sa translation po sa ating salitang Pilipino. So, ang aklat ng buhay, ang kasaysayan at ang layunin nito. Sabi ko kanina, the Book of Life, aklat ng buhay, ay isa pong talaan o listahan ng Diyos sa langit
At doon po nakasulat ang pangalan ng mga matutuwid na tao na magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ano po ang layunin nito? Well, it is to determine and ultimately record eternal destiny. So ito po yung talaan na kung sino po ang magkakamit ng walang hanggang pananatili sa kalangitan of those who have achieved spiritual salvation. Yung nakatanggap ng spiritual na kaligtasan. Ito rin po ay simbolo ng tinatawag nating eternal security. Eternal means walang hanggang kasigurahan o walang hanggang pagkasiguro, pag-alaala ng Panginoon at ang paghiwalay sa mga tumatuwid sa mga masasamang tao. So in other words, during the judgment, malalaman yan kung sinong pupunta sa langit at kung sino ang pupunta sa tinatawag nating dagat-dagatang apoy or impyerno. Sa sulat ni Malakias 3:16, ito po ay tinatawag nilang The Book of Remembrance, isang aklat ng pag-aalaala ng mga taong rumispeto o may paggalang sa ating Panginoon Diyos. At ito po ay binabanggit din sa ibang aklat sa Old Testament o sa Lumang Tipan. For example, ito may nagugat sa Exodo, Kapitulo 32, talatang 32 at 33, kung saan ito ay binanggit na Moses na isang libro o aklat na sinulat ng Diyos. Sa mga awit 69 verse 28, 69:28, nakalagay doon na sinabi ni Haring David, ang mga masasama, sana ang mga pangalan nila ay buburahin o tatanggalin sa aklat ng buhay. At si Propetang Daniel naman, sinabi niya, ang sino mang hindi nakasulat sa librong ito, or rather, everyone whose name is found written in the book will be delivered. Ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ay ililigtas ng Panginoon. So, yung sabi ng propetang si Daniel. And of course, dalawa pang teksto, Revelation 20 verse 15, Apokalipsis 20, talatang 15. Kung sino man ang pangalan na nakasulat, na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, siya po ay itatapon sa lawa ng apoy. Revelation chapter 20 verse 15, Apokalipsis 20:15. The Book of Life is God's record of all who have trusted Christ as their Savior and have followed Him as Lord. So itong aklat ng buhay, mga kaibigan, ay isa pong talaan, record, listahan ng mga sumampalataya kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas at sumunod sa ating Panginoon hanggang sa kahulihulang parte ng kanilang buhay. So yun po yung kasaysayan at ang layunin ng tinatawag nating aklat ng buhay. Now, second question, what are written in the Book of Life? Ano po ang nakasulat sa aklat ng buhay? Curious ba kayo? Dito sa mundo, marami pong aklat, pero pag-aaralan po natin yung tinatawag nating aklat ng buhay or the Book of Life. The Book of Life contains the names of those granted eternal salvation. So po ito ay naglalaman ng mga pangalan na nabigyan ng kaligtasang walang hanggang, spiritual eternal salvation. According to the book of Revelation 3:5, ganito ang sinasabi, He who overcomes will be dressed in white, and I will never blot out his name from the book of life. Ang sino mang nagtatagumpay ay magdaramit ng puti, at hindi ko buburahin o tatanggalin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Apokalipsis 3:5. Sa Malakias 3:16, ganito po ang sinasaad, A scroll of remembrance was written in His presence concerning those who fear the Lord and honor His name. So mayroon pong talaan o listahan ng pag-aalaala na sinulat sa harapan ng Diyos sa mga taong may takot sa Diyos at nagbibigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Yun po sinabi doon sa Malakias 3:16. The Bible also describes them as the faithful, the redeemed,
and those chosen by God even before the foundation of the world. Ito po napakaganda mga kaibigan at mga kapatid. Apokalipsis 17:8, Revelation 17:8. Sabi doon, ang Biblia po ay sinasabi na ang mga tapat, ang mga naligtas, ang mga pinili ng Diyos bago pa nilikha ang ating sanglibutan. Before the foundation or the creation of the world, nandoon na po yung mga pangalan nila na nakasulat sa aklat ng buhay. In other words, habang tayo ay buhay pa dito sa lupa, nakatala na po lahat pala ang mga pangalan ng mga banal, ng mga ililigtas ng Panginoon. Habang tayo ay nabubuhay pa dito sa lupa. Yun po sinasabi ng Apokalipsis chapter 17 verse 8. And Jesus Christ Himself told His disciples to rejoice because their names are written in the book of life. Lucas chapter 10 verse 20. Ulitin ko po mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo o alagad na sila ay dapat magalak sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. In other words, Jesus Christ is saying na habang tayo ay buhay pa, naglilingkod sa Kanya ng tapat hanggang katapusan ng ating buhay, nakasulat na po ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay sa langit. Hindi na po pwedeng burahin yun, maliban na lang kung hindi ka magpapatuloy na sumasamba at nagsisilbi sa ating Panginoong Kristo. Pwede pong matanggal ang pangalan. Mamaya, di-discuss po natin. The Apostle Paul also mentioned in the book of Philippians chapter 4 verse 3, Pilipos 4:3. Ano sabi ni Apostle Pablo? Sabi ni Apostle Pablo, ang kanyang mga kasama na nagtatrabaho sa tinatawag nating pangangaral ng salita ng Diyos, like Clement, binanggit niya yung pangalan ni Clement whose names are written in the book of life. So habang tayo po ay gumaganap ng gawain ng Panginoon Diyos dito sa lupa, habang tayo ay buhay pa, sabi niya po sa Pablo doon sa Pilipos 4:3, nakasulat na po yung mga pangalan natin doon sa aklat ng buhay. We are still alive here on earth, but our names are already written in the book of life. If that is, if we continue to serve our Lord Jesus Christ. In other words, brothers and sisters, kapag tayo pala ay hindi nagtatrabaho, hindi gumagawa, pa-relax lang dito sa mundo, hindi natin sigurado kung ang ating mga pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Kasi sabi ni Apostol Pablo, he mentioned the name, at sabi niya si Clement, whose names are written in the book of life. Mga pangalan ng mga kasama niya sa gawain sa pangangaral ng salita ng Diyos ay nakasulat na ang mga pangalan sa aklat ng buhay habang sila ay nabubuhay pa dito sa mundo. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Sample, sa Old Testament, ang mga patriarchs, pag sinabi natin patriarch, ito yung mga ama ng pananampalataya, katulad ni Abraham, si Isaac, si Jacob, and all the prophets are in the kingdom of God. Lucas 13:28. Sabi ng Lucas 13 verse 28, the patriarchs like Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets, lahat ng mga propeta ay nasa kaharian ng Diyos. Na ibig sabihin, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat din sa aklat ng buhay. Siyempre, wala na sila ngayon sa mundo. Nakasulat na sila sa aklat ng buhay. At siyempre na ngayon, nandoon na po sila sa tinatawag nating paradise or the so-called bosom of Abraham according to Luke 16. Now, ang tanong, number 3 question, how can our names be written in the book of life? Paano masusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay? Magandang katanungan po yan, mga kaibigan at mga kapatid. God knows who will be saved since the creation of the world, but the assurance of having our names recorded comes through actively trusting Jesus. Ulitin ko po. Alam ng Diyos mula sa simula, bago pa nilalang yung mundong ito, nakasulat na
kung sino man ang maliligtas at kung sino man ang mga nakasulat sa aklat ng buhay. So in other words, there is what you call the assurance of having our names recorded comes true kung tayo ay nagpapatuloy na nagtitiwala at naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Alam ng Diyos yan. God knows. Hindi natin pwede itago. Maaaring itago natin, pero Panginoon Diyos alam niya yun. So those whom He did predestinate, He called, He justified, He also glorified. Ito sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 8:30. Ang kanyang itinala, ang kanyang mga itinawag, ang kanyang ginawang matuwid, at ang kanyang binigyan ng kaluwalhatian ayon sa Roma 8:30. In other words, sabi ko kanina, even before the foundation of the world, God knows already kung sino ang nakatala, nakalista sa aklat ng buhay. That's why the Apostle Paul said here in Romans 8:30, whom God predestinate, whom He called, whom He justified, and also glorified. Predestinate means, in other words, nakatakda na yung destinasyon nila, ang pupuntahan nila. Siyempre, yun ang mga tinawag niya, yun ang ginawa niyang matuwid, at yun ang kanyang binigyan ng kaluwalhatian sa langit. Yun yung nakasulat sa aklat ng buhay. Now, let us continue reading Matthew 24 verse 13 and Revelation 23 verse 10. May condition po, mga kapatid at mga kaibigan. How can our names be written in heaven? Hindi po automatic. Dahil nagpalista ka doon sa, katulad sa paglista sa eskwelahan, nagpalista ka, hindi na maalis yung pangalan mo doon. May condition po, kinakailangan sumampalataya tayo kay Kristo, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at pagmabautismo para tayo ay maging mga lingkod o alagad ng ating Panginoon Diyos, at kinakailangan tayo ay maging tapat hanggang sa katapusan ng ating buhay. Yun po ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 10. Ano sabi ni Kristo? Matthew 24:30. He who endures to the end will be saved. Ang nagpapatuloy hanggang sa kahuli o nagparte ng kanyang buhay ay maliligtas. Apocalypse 2:10. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat ka hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Yun ang sabi ng Panginoon Jesucristo. Therefore, brothers and sisters, one must make his calling and election sure to gain entrance into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi po ni Apostol Pedro, ikalawang Pedro 1:10 at 11, sabi niya ganito sa Ingles, kailangan, we will make sure our calling and our election to have an entrance into the everlasting kingdom of our Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin yan? Siguraduhin natin ng ating pagkatawag, ang pagkapili natin sa Panginoon para tayo ay makapasok sa kanyang walang hanggang kaharian sa langit. Ay yung pamamaraan para mailista, mailagay ang ating pangalan sa tinatawag nating aklat ng buhay or the book of life. Ano pa? Sabi po sa Hebrews chapter 12:23. Sumulat ng Hebrew writer, sabi niya doon, the general assembly and the names of the church of the firstborn are written in heaven. Ulitin ko po. Yung mga nagtitipon na mga Kristiyano kahit saang lugar, noon at hanggang ngayon, at sa darating pa ng mga panahon, ang mga pangalan ng mga miyembro ng Iglesia ng Panganay. Si Kristo po ay tinatawag na firstborn o Panganay. Hindi ibig sabihin na siya ay nauna, kundi yung tinatawag na preeminence sa level, sa pinakamataas, spiritually speaking, si Kristo po ang Panganay. So yung mga sumusunod kay Kristo, ang mga miyembro ng Iglesia ng Panganay, members of the church of the firstborn, that is the Christians, ay nakasulat po doon sa langit. And of course, anong libro yun? Yun po ang aklat na buhay ayon sa Hebrew 12:23. Ano pa? Doon po sa Revelation chapter 3 verse 4 and 5, sinulat po ni Apostol Juan.
Ganito po sinasabi. A few people in Sardis have not soiled their clothes, and Jesus said of them individually, I will never blot out his name from the book of life. So yung iglesia sa Sardis, one of the churches in Asia Minor, hindi po narumihan yung kanilang mga damit. That is an expression na hindi sila nagkaroon ng patuloy na pagkakasala. Hindi sila nagpatuloy na maging makasalanan. Kung hindi, naglinis sila ng kanilang mga damit. In other words, they followed God. They live holy lives, righteous lives. At sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, Revelation chapter 3, verse 4 to 5, hindi ko aalisin, hindi ko buburahin ang mga pangalan nila sa aklat na buhay. So that's the way how we can, how our names can be written in the book by being faithful, by being righteous, by being holy, by not continuing in sin. Ano pa? Revelation 13 verse 8, ganito rin ang sinabi doon, nasulat ni Apostol Juan, those who did not worship the beast, their name shall be written in the book of life. Apocalypse 13:8. Ang hindi raw sumamba sa halimaw. Sino yung halimaw dito? Dito po sa book of Revelation, yung halimaw or beast, hindi po literal na halimaw. Kung hindi po ito yung pwedeng tawagin religious leader, pwedeng political leader. But more so, karamihan sa mga scholars and theologians ay ina-acknowledge na yung beast o halimaw na ito ay isa pong religious political leader. Pinag-combine niya po, pinagsama ang reliyon at politika, at siya po ang namumuno sa buong mundo. At siya po ang sinusunod, sinasama ng mga tao dito sa sanglibutan. Yun yung halimaw. According to Ephesians, or rather, Revelation 13 verse 8, ulitin ko po, sabi ni Apostol Juan, ang mga hindi sumamba sa halimaw, ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. In other words, you have to be faithful to the Lord. You have to worship God only so that your names will be continued to be written in the book of life. Ang tanong, panghuli po, can our names be erased from the book of life? Pwede bang mabura? Pwede bang maalis? Pwede bang matanggal ang ating mga pangalan sa book of life or aklat ng buhay? Yes or no? Ang sagot, yes. Meron pong nagsasabi na hindi, at meron din magsasabi, totoo. Ano sinasabi ng Biblia? Pag-aralan po natin. There are two main ideas regarding this question. Meron pong nagsasabi, God wiping out the names of those who actively sin and reject Him. So yung Panginoon Diyos, pwede niya pong tanggalin, pwede niyang alisin, pwede niyang burahin ang mga pangalan ng patuloy na nagkakasala at mga taong hindi tumatanggap sa Kanya. Marami po sa tao sa mundo ayaw tanggapin ng Diyos. Tatawagin nila ang Panginoon Diyos kung kailangan lang at may problema. Pero kung wala na silang problema, nakakalimutan nila ang Panginoon Diyos. Ayaw nilang sundin. Sasabihin pa kanila, meron bang Diyos? Ako na yung Diyos. Yun ang sabi ng iba. So God promising never to erase the names of the faithful. So, kung ikaw ay tapat, naging banal, naging matuwid, naging maawain, naging mapagpatawad, the Lord will never erase your name from the book of life. Kasi yan ang gusto ng Diyos. Masunurin sa Kanya, maawain sa kapwa, mapagpatawad. Hindi yung palaging tinatawag na backbiter, palagi niyang sinasaksak ang kanyang kaibigan, kapatid, kapag ito'y nakatalikod. Ano pa? Ulitin po natin yung sinabi sa Revelation chapter 3 verse 5. Kanina sinabi na natin ito. Those who do not overcome but have defiled their garments, their name shall be erased from the book of life. So yung mga hindi nagtatagumpay, ano yung nagtatagumpay dito? Yung hindi sumunod kay Kristo, sumuko sila dito sa lupa, sumuko sa kasalanan, sumuko sa pagpapakayaman, sumuko sa paggawa ng kalikuan. Darumihan ang kailang spiritual na damit. Ito po yung aalisin, tatanggalin ng Diyos ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay
ayon sa Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 5. I will repeat what I said kanina. Sa Exodus chapter 32, verse 32 and 33, God told Moses, ganitong sabi ng Diyos kay Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot out his name from my book." So sabi ng Diyos kay Moses, ang sino mang magkakasala laban sa akin, tatanggalin ko, aalisin ko, buburahin ko ang pangalan niya sa aking aklat o libro. Si King David, isa pong pastol at naging hari, sabi niya roon sa Book of Psalms, chapter 6 and 9, verse 20, ganito sabi ni King David, praying against his enemies, let them be blotted out of the book of the living. So sabi ni Haring David, marami po siyang kaaway. Hindi na siya ay nangaway, kundi dahil siya ay righteous, sinunod niya ang kautusan ng Diyos, maraming taong ayaw sa kanya. If you are a righteous person, many people will not like you. Just like Jesus Christ, He was a righteous man, He never committed sin, but the Jewish people rejected Him, and the Jewish people even crucified Him. So yun po ang nangyayari kapag tayo ay righteous, sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung mga taong galit sa Diyos at ayaw sumunod sa Diyos, yun po ang ating mga kaaway. Kaya sabi ni Haring David dito sa Psalms 69 verse 28, King David praying against his enemies, let them be blotted out from the book of the living. Mabura sana ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Psalms chapter 69 verse 28. Another Psalms chapter 9 verse 5 pa rin. Si Haring David pa rin. David wrote, you have rebuked the nations. You have made the wicked perish. You have blotted out their names forever. Psalms chapter 9 verse 5. Ulitin ko po. Sabi ni Haring David, praising God, pinagalitan mo ang mga masasamang tao sa mundong ito. You have rebuked the wicked. You have made the wicked perish. Pinatay mo ang mga masasama. You have blotted out their names forever. Tinanggal mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng walang hanggan. Psalms chapter 9 verse 5. To the obedient, Deuteronomy chapter 29 verse 20 and 21. Sulat pa rin ito ng Moses. Sabi ng Panginoon Diyos kay Moses, sa mga hindi sumusunod, the curses written in this book will settle upon him, and the Lord will blot out his name from under heaven. So itong sulat ng Panginoon Diyos through Moses. Sabi ng Diyos, sa mga hindi sumusunod, ang mga sumpa na nakasulat sa aklat na ito, Book of Deuteronomy, ay mapupunta sa taong yun. At ang kanyang mga pangalan nila ay tatanggalin sa aklat ng buhay. Their names will be blotted out from under heaven. Iyon po yung aklat ng buhay. Deuteronomy chapter 29, verse 20 and 21. And finally, the blotting out of the names of the book of life will be conditional. Ito po napakahalaga mga kaibigan at mga kapatid. Ulitin ko po. The blotting out of the names of the book of life will be conditional. Anong condition? Obedience means retention. Disobedience means rejection. Ulitin ko po. Ang pagtanggal, ang pag-alis, ang pagbura ng mga pangalan sa aklat ng buhay ay may kondisyon. Ano po ang kondisyon? Kung ikaw ay masunurin, tapat hanggang sa kahulilang parte ng iyong buhay, hindi maaalis ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Subalit kung ikaw ay patuloy na hindi maging masunurin, tamad ka, pati sa pangangaral ng salita ng Diyos, palagi mong sinasabi, pinag-aralan ko na yan, ayaw naman sumunod. Hindi mo sila binibigyan ng pagkakataon. So disobedience, John 14:15, sabi ni Kristo, if you love me, you will keep my commandments. So disobedience, kahit tayo ay membro na ng iglesia, hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos, pwede pa rin matanggal, maalis, at mabura ang pangalan natin sa Book of Life o Aklat ng Buhay. Sa conclusion po mga kaibigan at mga kapatid, if this life is but a preparation for eternity,
there is one critical question we must ask. Kung ang buhay na ito ay paghahanda para sa walang hanggang buhay sa kalangitan, isang tanong lang po ang ating dapat sagutin. Ano yung tanong na yan? Are we successful by worldly standards? Tayo ba ay matagumpay sa mundong ito? Sa pagpapayaman, sa pagkakaroon ng maraming kaibigan, sa pagkakaroon ng malakas na impluensya? Subalit nakakalimutan natin ang Panginoong Diyos. Are we sure that our names are written in the book of life? Sigurado ba tayo na ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay at hindi ito buburahin, tatanggalin ng ating Panginoong Diyos sa darating na araw? Every choice we make today has eternal weight. Ang bawat gagawin natin sa ngayon, bukas, ay napakahalaga po, mga kaibigan, mga kapatid. May mabigat na resulta. Kung tayo ay masunurin, aklat ng buhay, pangalan natin ay naroon. Subalit kung tayo ay magiging di masunurin, patuloy sa pagpapakasama, wala pong pangalan ang ating makikita sa aklat ng buhay. Yan po yung ating mensahe. Sa mga hindi pa mga membro ng iglesia, if you want to become your names written in the book of life, you have to do the following. Kung ibig nyo na ang inyong mga pangalan na nakasulat sa langit, sa aklat ng buhay. Number 1, sabi ni Kristo, Marcos 16:16, ang sino mang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. Marcos 16:16. Sabi pa rin ni Pedro, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Kailan nyo gagawin yan? Sabi ni Apostol Pedro, now is the day of salvation. Today is the acceptable time. 2 Corinthians 6 verse 2. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Huwag niyong i-postpone kung naiintindihan niyo at gawin niyo agad ang mensahe ng ating Panginoon Kristo through the Apostle Paul. And finally, sa mga hindi pa rin lumalapit kay Kristo, sabi ni Kristo, your last chance. Matthew 11:28-30. Ano sabi ni Kristo? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly heart. Ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan, ang ating pamatok, at magkakaroon ko yung kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Yan po ang ating mensahe. Manalangin po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, sa pagtatapos. Our Lord God in heaven, thank you, Lord, sa mensaheng ito. Salamat po sa pagpapadala sa iyo, anak na si Jesucristo para sa aming kaligtasan. Salamat po sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin para mapakinggan namin ang mensaheng ito. Salamat po sa aming mga sponsors, World Radio International, The White Sparrow Road Church of Christ. Salamat din sa mga kapatiran na tumutulong sa ating ministry, sa radio, sa YouTube, and of course, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga. Kapatid na June and Sister Dina Kagiran of Metro Manila Congregation. Kapatid na June and Sister Rose of Talasco, Ontario, Canada. Kapatid na Greg and Sister Luz Manuel Saligayan. Sama po si kapatid na Jonathan Annalyn Ramos of Ligayen dyan sa Dumalanda Church, kapatid na Hilda, Sister Juanita Manuel, and others. Kapatid na Nars and Bibig Tuanyo sa Dao Capiz, sama si Grace, Arvin, at ang iglesia dyan sa Dao Capiz. Sister ko po sa Evelyn, kasama si Nili Perado. Mga kapatiran sa Nueva Ecija, kapatid na June and Sister Tess Abaya. And of course, mga kapatiran dyan sa Palayan City, San Jose, and other places dyan sa Nueva Ecija. And finally, mga kapatiran sa Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, Emerson Fernandez, and of course, ang bago nating miyembro dyan, kapatid na Virgilio Marfil, and mga kapatiran din sa Anda, Pangasinan, kapatid na Alan Cacho, kapatid na Christopher Olisco, and Christopher Ducosin. God bless us all.
as we continue to serve Him, may have mercy on us so that our names will always be written in the book of life. In Jesus' name, we ask all these things. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.